Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan is about this, yung sagot ng SMNI diyan po sa akusasyon na merong mga rayilista doon sa kanilang prayer rally sa Liwasang Bonifacio nung nakaraang araw na mga peke daw po yun. No? Kung maalala nyo, ibinlag natin ito. No, ginamit natin yung video po ni Cap Ninyo. Cap Ninyo, salamat po ha. Hindi po ninyo ako kinopyright. No, yung iba po, baka kung gusto nyo, panoorin nyo po yung vlog ni Ninyo Barsaga. Nandiyan po yan sa YouTube. No? Salamat po, Cap Ninyo. No? God bless you sa yun at nagamit natin yun. Patunay lamang na may mga bayaran talaga. Naghakot sila. Kasi kung saan saang bayan nang galing eh. Di po ba? Pero, sinasabi ng SMNI ngayon, dito po sa kanilang X account, dito sa SMNI News, no? Kasi tayo nagagalugad tayo eh. Lahat yan. Ang di ko lang napupuntahan Instagram kasi wala akong account. Grabe ano? Napeke daw yun. No? Hindi daw alam ng SMNI yun, mamaya. At ganun din po, isasama natin dito yung nangyaring hearing sa Senado ng Women's, Children, Family Relations and Gender Equality sa komite ni Risa Hontiveros. Meron pong, alam nyo na to, lagi naman akong late. Pasensya nyo na kasi magkaiba tayo ng oras eh. Ahead kayo ng 16 hours. Kaya tayo magbibigay din ng ating opinion. No? Sasabihin nyo naman itong tokis na to, laging late. Pasensya naman po. No? Late ako. Hindi naman ako buntis. Masama pag kayo ang late. Ay, delikado. Baka may nagbunga. Joke lang po, joke lang. No? Bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos. Doon po sa mga nag-team replay ng ating video. Maraming salamat po. Doon din po sa mga nagsishare ng kanilang blessings. Maraming salamat po at sa tumatangkilik ng ating merks. No? At ganun din po, maraming salamat sa lahat po ng tumutulong sa atin, umaattend sa ating video premiere, doon po sa nagmo-moderate ng ating chat box. Maski na hindi po sila moderator. Ang babait po ninyo. Pagpalain kayo ng Diyos. No? Hindi ko po kayo mabibigyan ng balik na biyaya. Kasi hindi naman po ako katulad ni Apollo Quiboloy na nanghihingi ng 10%. May tithing? Grabe naman yan. No? Yung tithing, bahala po kayo. No? Yung sinasabi nilang tithing, kasi napanood ko po doon kay Risa Hontiveros eh, no? Ang hihingi ng tithing, kanya-kanya yan, no? Base sa interpretasyon nila sa kautusan ng Diyos. So, pero sa amin po, sa kinabibilangan ko pong Christian Church, we don't require tithing. It is based on the desires of your heart na ibigay. Ganun po yun. No? So, iba-iba po tayo ng interpretasyon, iba-iba tayo ng paniniwala, pero kung ikaw ay totoong Kristiyano, iisa lang ang patutunguhan natin ng pag-iisip natin. That there is a living God. Di po ba? Kung ikaw ay atheist, hindi ka naniniwala sa Diyos. Dapat hindi ka rin maniwala sa demonyo. Tanungin nga natin ng mga atheist, hindi kayo naniniwala sa Diyos. Naniniwala rin ba kayo sa demonyo? Ay, iba naman yun. Paano ka naniwala sa demonyo? Yung sabi nga sa Bible, ang demonyo, kasama ng Diyos eh. O, di ba? Ayun yung isa, yung agnostic. No? Sabi niya, ano ako eh, pwede ako dito, pwede ako dun. Nasa gitna ako. Sabi, okay. So, yan. So, unahin natin, mga kababayan, yan po, yung quote card. Galing po yan sa SMNI. Kasi ito po yung mga na-interview po, no? Yung ilan dito kay Ninyo Barsaga eh. Yan, sila, in-interview ni Ninyo. Imposible namang kinausap yan ni Ninyo na, oy, interviewin kita, ganito ha, ganito sasabihin mo. Hindi naman siguro, kung ganun pala, pwede nilang kasuhan si Ninyo. Di ba, Kap Ninyo? Alam palang magsingon lang yung mama. Yung mama talagang brutal yan. Sasabihin niya ang kanyang peace of mind. Iris what iris. Kung masakit man ang katotohanan, masakit. Pero ang katotohanan dito, no? Kung totoong fake ito, sabi ng SMNI, ha?
Eh bakit din nyo sila kausapin? Ba't di nyo kausapin si Ninyo? Ba't hindi nyo idemanda si Ninyo? Nag-fake siya. Di ba? Hanapin nyo tong mga to, idemanda nyo kung nag-fake yan. Di ba? Ayun sabi nila, warning daw. Pumatapang kayo para binismart nila. Tinaint nila yung ano nyo, yung imahe ninyo. O demandan nyo sila. Dinemandan nyo si Ninyo. Hindi naman takot si Ninyo mademanda eh. Sanay na sanay nga mademanda yan si Ninyo eh. Di ba? Fake daw, Kap. Kap ninyo, fake daw. Oh. Yung mga na-interview mo, peking rallyista. Ha? Individuals in the circulating video on social media are not in any way connected nor affiliated with the rally group supporting Pastor Apollo Siquiboloy. Really? Really? Hindi nga sila connected. Eh, hakot sila eh. May inutusan kayo para maghakot. Di ba? Hindi po lahat ito ay affiliated sa inyo. Baka iilan nga lang kayo. Di ba, mga kababayan? Kung sinasabi nyong peke sila, edi demanda nyo. Lalo na yung vlogger na nag-interview sa kanila. Dahil pinalabas yan. Oh, di ba? Ito pa, kinall out nga si Ninyo. Sabi ng SMNA, these individuals featured in a video by vlogger Ninyo Barsaga claiming were paid on or promised payment are not affiliated with the rally group supporting Pastor Quiboloy. The search they were over their own replicas. Really? Paano na nasabing replicas yan? Anong patunay? Anong ebidensya ninyo? Na yung t-shirt nila, tinuro ninyo, ito, hindi ito, ito, hindi ito. Sinabi nyo lang replicas? Really? Yun lang ang depensa ninyo? And they are not affiliated with the Pastor Quiboloy, supporting Quiboloy? Eh, hinakot nga eh. Hinakot. Diba? Hinakot para umatendong para sabihin, madami kayo. Libo kayo, milyon kayo. Diba? 7 million nga kayo eh. Diba mga kababayan? Ngayon, nung na-call out kayo, nung nahuli kayo, na naghahakot kayo, nagbabayad kayo, kinall out nyo. Ito lang ang depensa nyo. Fake rallies? Really? Tapos sasabihin nyo, yung mga damit nila over their shirts are replicas? Come on, get out of here. Replica ba yan? Nakalagay yung Justice for Quiboloy. Compare that to other shirts of your mga sumisigaw doon, Justice for Quiboloy. And what is the Justice for Quiboloy? Anong hustisya? Nakakulong ba si Quiboloy? Nagpunta na ba siya ng korte? Inakusahan na ba ng mali si Quiboloy? Paano nyo nalaman? Bakit kayo sumisigaw ng justice? Sumisigaw pa kayo ng order-order? Mali ang naratiba ninyo, mga gunggong. Diba? Prayer rally? You call it a prayer rally? Kakaibig ba yung tawag nilang rally? Prayer rally? Is that a prayer rally? You're shouting, hindi kami bayad? You're shouting something else aside from praying? Yung bayan? Nandun si Rocky. Si Rocky nagsalita. Almost sabihin niya mag-sedation na siya. Ha? Nandun po video. Baka kung ano man may pagkakataon, bigyan natin ng content yung sinabi niya about the Pangulo. Diba? Almost borderline. Ano na yon? Inciting to sedition. Mga kababayan. They want to take out, patalsikin muli ang Marcos sa Malacanang. Diba? Yun po eh. Feeling nila, aping-api sila. If you watch that, yung video na yon, no? Haba eh, 7 hours eh. Hindi ko, makuha, mga kababayan, ayaw tanggapin. Kasi, puro kademonyohan nung nandun. You are shouting justice for Quiboloy. You are shouting hindi kami bayaran. Eh ano to? Sinong paniniwalaan namin? Di sana, kung walang isang Ninyo Barsaga na bumasag sa inyong naratibang hindi kami bayaran, ay maniniwala kaming mga legit kayo. Eh ito nag-complain eh. They are just there not to support Quiboloy's cause. Not to support your cause of supporting the false appointed Son of God. The liar appointed Son of God. Sabihin ko na. Patunayan nyo sa akin paano siya naging appointed Son of God. Ha? Bakit? Nakausap niya ba ang burning bush? May burning bush ba siya? Nasaan? Tulad ba siya ni Moses na hiniling na makita ang mukha ng Diyos, bagkus ang pinakita ng Diyos ay ang likod niya?
Kasi sabi ng Diyos, pag nakita mo ang mukha ko, mamamatay ka. Kasi hindi mo maaarok ang aking glory. The glory of God is brighter than the sun. 'Di ba? Oh, meron ka bang Red Sea parting? Ganon. Yung ba? Ano ang manifestation mo, Kiboloy, that you have called yourself that you are the appointed son of God? 'Di ba? What is the manifestation? Nasaan ang kasulatan? Sa banal na kasulatan na nandoon. Itong si Kiboloy, Apollo Carrion Kiboloy, ay aking ina-appoint bilang aking anak. Siya at siya lamang sa ngayong panahong ito kayong makikinig at susunod dahil siya ay aking kinalulugdan. Walang ganon, Kiboloy! Ano ang sabi ni Jesucristo? Huwag kayong maniwala sa mga yan dahil yan ay mga bulaan. All the powers, sabi niya, and authority are given by me, by my Father. Ganun, kasi He fulfilled the will of the Father. Wala nang iba. Kung ikaw ay Kristiyano. Ha? Usapang Kristiyano. Dahil ang pag-Kristiyano ka, naniniwala kang may Diyos at naniniwala kang si Jesucristo ay anak ng Diyos. Wala nang iba. Ito po, paggalang po sa mga kapatirang kababayan nating Iglesia ni Cristo. Yung kanilang ano bang tawag po doon? Pasensya na po, no? Wag po kayong magagalit. Ipagpaumanhin ko na ng maaga. Si Ginoong Manalo, yung kanilang pinuno ngayon, kinlem niya ba na appointed son of God siya? Di ba? Wala eh. Kaya nga po kagalang-galang hanggang so far ngayon ng mga kapatirang Iglesia ni Cristo Manalo at yung iba pang mga Christian group. Because they are not claiming na yung leader nila ay siyang talagang tinalaga ng Diyos. Pero si Kiboloy ano? Di ba? Bulaan. Scammer. Kung mapanood nyo yung video ni Hontiveros nandoon, may mga mukha na po. Di ba sabi ni Robin, tanggalin nyo po yung mga mask, pakita nyo ang mukha nyo, face to face. O ayan, pinakita ang mukha. Nasaan si Kiboloy? Faceless, duwag. Nagtatago sa mga saya ng kanyang ng mga nagrarally na hindi daw bayaran. Na replicas daw yung mga damit. Paano nyo napatunayang replicas yan? Ano ang patunay ninyo? Di ba? At hindi daw mga supporter o affiliated kay Kiboloy. Gago pala kayo eh. Basta ang usapan, bayaran, may bayad, pupunta ang mga yan. Nandyan para kumita sila eh. Anong ginawa? Binaboy. Yung 1.5 naging 100. Yung 2,000 naging 300. O ano? So yung mga kinuha nyo ng yung mga naghahakot, mga tiwali. Hindi mapagkakatiwalaan. O ano? So ibig sabihin, nag-hire kayo ng mga tiwali, ng mga salaula, ng mga sinungaling? Ganun ba? Gusto nyo kaming i-please. Di ba? Hindi. Kasi debunk na debunk kayo. Kaya nga salamat kay Kap ninyo. Pinakita mo ang katotohanan. Salamat sa mga taong ito. Sila yung 6 na nagsalita dyan sa video ni Kap ninyo. Matapang sila. Di ba? Hindi naman siguro yan inutusan ni Kap ninyo na isuot nyo tong mga t-shirt na to at magsalita tayo ng ganito. Hindi. Patunayan ninyo. Na yan ay replika. Hindi sila talaga affiliated kay Kiboloy. Nandyan sila dahil hinakot sila at pinangako ang babayaran sila, bibigyan sila ng pera. Yan lang ang ano nyo? Yan ang sinasabi nyo? Replika ang mga shirt? That is a stupid alibi, mga kababayan. Huling-huling mga sinungaling. Naturingan kayong mga, ewan ko mga kababayan. Basahin lang natin itong mga komento dyan sa posting ng SMNI News sa kanilang X account. Sabi nitong isa, ngayon, nililigwak nyo na mga pinangakuan ninyong mga kampon, talaga kayo ng demonyo. Ito, isa, BBM supporter to. Siyempre, di sila kasama dun. Di naman kasi talaga sila supporter ni Pacquiao, kundi binayaran para magpunta doon, para pamparami. Di ba? Napanood mo ba ng buong interview sa kanila? Binayaran sila nung Pastor Jerome para pumunta sa rally, hindi talaga sila supporter. Kuha mo na, di ba? Tama. Kaya yung nagsulat nito, yung explanation ng SMNI News, you are freaking idiot. Di ba, Mami B? Yan na naman si Mami B. Gutong-guto ni Mami B yung pag sinasabi ko yun.
Freaking idiot. alam na daw niyang sasabihin ko. Yan. Ito pa. Sabi ng isa. News. Alleged purveyor of fake news station issues alert warning against alleged fake rallies. They are of equal footing. Simply called in pari delicto o equal footing. Ang talino nito. Ito pa sabi ni isa. Ito mga dilawan to. Except kay PBBM supporter. File a case against them. Isama na si Nino Barsaga. Marami naman ng kaso yan para matuluyan. No? Ayan. Yan daw. Mag-file daw kayo ng case o Nina Bellatrix o hindi ko alam kung dilawan to o didishet. No? Sampahan nyo sila ng kaso, sama nyo si Nino. Hindi kayo urungan ni Nino. Sanay na sanay po yan, sikap ninyo na makasuhan. Inamin niya rin naman yan na maraming siyang kaso, maraming nagkakaso sa kanya. Ay, hindi niya mainuurungan, di ba na may mugshot nga siya dyan? Oh. Ito pa isa. Kung todo depensa kasi nabuko. Nabuko kayo eh, di ba? Tapos, ito. Kiniklaim ng SM9 na yung larawan daw po na yan, sabi nila, ay 50 million. Ayan. 50. Sorry, mali. Yung larawan daw na yon, yung pinapakita nila, yung larawan, o aerial view. 50,000 daw. 50,000. Ayun, patay. Ngayon, tignan kayo ang mag-distinguish mga kababayan. May 50,000 ba yan? Para kayong mga mengs yung mga pengs dati. Para kayong mga puting sibuyas. Kung yung mga pengs dati nung campaign ay mga red onions. Eto naman tong mga to, para kayong mga puting sibuyas. O ngayon mga kababayan, tingnan nyo, ito may nakita tayo sa X account nitong akala nyo hindi kayo makikita. Press 1 PH. Akala nyo, kayo talaga, dito talaga sa Twitter mga kababayan. Smorgasbord ito. Para kang pumunta sa buffet. Almost everything nandun na. I-segue lang natin. Nung last time nandiyan kami sa Pinas, ang gustong-gusto kong buffet, alam nyo kung ano. Yun nandyan sa Mega Mall. I forgot kung 3rd floor o 5th floor ba yun. Yung may kainan, yung lugar ng kainan dyan. No, kasi yung isa, yung Barrio Fiesta, gustong-gusto namin dyan, yung merienda eh. Alas 3, tami dyan nila misis, ang mga anak ko. Saka yung mga kamag-anak namin yan. No? Sarap dyan sa Barrio Fiesta ba yun? Basta 3rd floor eh. Hindi ko na maalala. Sarap talaga mga kababayan. Kaya nga tumaba ako ng gusto, kain ako ng kain. Ngayon hindi na. Type 2 na po tayo, type 2. May tinutusok pa. Meron pang meter dito. Wala. Pero yung masarap dyan, yung buffet dyan eh. Oh, sarap mga kababayan. Talaga, nandun na lahat. Pati yung mga dessert. Yan, smorgasbord. Ewan ko lang. Pero namimiss ko ang Pinas kasi ang daming masasarap na pagkain mga kababayan. I like it. Pero ngayon, hindi na ako makakain ng masarap. Tikim-tikim na lang siguro. Pero ang misis ko, pag umorder, pagdating ng pagkain, hindi naman niya kakainin. Tikim-tikim lang siya. Kaya yun, we end up, ang daming balot. Tawan-tawa pa ako. Tapos, eto, kinukwento ko sa mga kaibigan ko, lalo na kay Hattori, no? Si Hattori. Yung pag magtitip, di ba? Kasi dito, pag nagtitip kami, minsan allotted na. Yung pag more than 8 kayo, 8 and above, meron na yan, 20%, 18%, 15%, ganon. Sasama mo na lang doon. Pag wala nun, ang ginagawa namin, doble na lang namin yung tax. Halimbawa, kumain kami, $200. Itatax ka nun, 7.75%, sabihin, $16 yung tax mo. Doblehin mo na lang. Gawin mo na lang $32 yung tip. Ganon. Sa Pilipinas noon, ganun ginawa ko. Nakapag-tip ako, 1,500, 2,000. Sabi nung kasama ko, ang laki naman yan. Ganun sa kino-convert ko. I-convert ko. Alam niyo yung dati kong sekretarya, yung sa school na pinagtuturuan ko.
Nagkita kami, kinita ko sila. Nung nakita niya, nagbigay akong 500 na tip. Sabi niya, sir, ang laki niyan. Palitan ko na lang ng 50. Wag, sabi ko, kawawa naman yung mga yan. No? Nag-serve nga sa atin. Hindi, sir, ang laki niyan eh. Tawan-tawa ako. Hindi naman. Hindi naman sa naaawa kasi ako sa mga server. Kasi alam niyo naman ang hirap ng mga yan. No, yung isang bata, alam ko, nasa school, parang trainee lang siya, diyan sa may MOA. Kumain kami doon sa Japanese, Nung natapos, binigyan ko ng 500 na tip. No, sa'yo na yan. Ganun siya. Tapos, yung mga kasama niya, nagla-lunch break, ginanon niya, oh. Sabi ko kay Mrs., tuwan-tuwa yung bata, oh. Sabi ko. Nasegue ko lang, mga kababayan, ha. Kayo po, bahala kayo kung paano kayong mag-tip. Ako, pag ganyan, naawa kasi ako sa atin. Lalo na pag nakikita kong mga kabataan, siguro yan, mga college student, mga working student, naawa po ako. No? Konting kasiyahan, di masaya ka na rin nakapagbigay saya ka sa kanila, di ba, kahit papano. O ngayon, yung sinasabi lang 50,000 people daw yan, binasag po. Binasag din sila ng Press 1 PH dyan sa X account. Ayan po, pinak-check po sila. Liwasang Bonifacio cannot hold 50,000 people. Peke. Kaya tama tayo. Fake news maker pala kayo eh. SMNI. Napak-check kayo. Liwasang Bonifacio cannot hold 50,000 people. Ayan. Ang yabang yung mag-check. Ito, to check the veracity, yung veracity, yung katotohanan of this claim, press1.ph use mapchecking.com, a website that estimates and fact checks the maximum number of people standing in a given area. Press1.ph was able to determine that Liwasang Bonifacio, which has a total area of 1,922 square meters, can only hold a maximum of 9,612 people or 5 people per square meter. Ayun. Baka naman ang ginawa ng SMNI, siksikan na kayo para magkuha ng 50,000. Ayan. A photo of the pro-Quiboloy rally showed that Liwasang Bonifacio was not fact to capacity. Correct! Kaya tingnan ninyo. Sa ABS-CBN pa yung picture na yan. Di po ba? Manila Bulletin's Facebook page also shared a drone video of the rally showing that the space at Liwasang Bonifacio was not filled up by Quiboloy supporter. Ayan. Sorry po kayo. Napak-check kayo na kayo po ay nagsisinungaling. Yero! Bam, bam, bam! Mga sinungaling. Fake news, para lang po sabihin na marami kami. Kasi sinabi nila yan. Na pag inaresto nyo si Quiboloy, magkakagulo. Ayan ang naratiba. Magkakagulo. O bakit? Kasi ganito yung mga sumusuporta sa amin. 50,000. O ngayon, basag na naman kayo. Yung sinasabi nyong peking mga rallyista, replika yung mga shirts nila, ngayon, sinabi niyong 50K ang tao dyan sa Liwasang Bonifacio, yung pala ang kaya lang yan is almost 10,000 lang. Ano yun? 5 folds? Times 5? Wow, ang galing nyo pala sa math. Para pala kayong si Lenlen. Di ba mga kababayan? You have the common denominator with Lenlen. Ano yun? Ang galing sa math. Ayan kasi, ano ba pinaglalaban ninyo? You are supporting a guy na kriminal na hindi niya kayang harapin yung mga akusasyon sa kanya. Bakit yung ibang mga sinasabi nating kulto dyan, yung sakapa, at yung isang bubwit, di ba? Pina-attend nyo sa Senado. Pero pagdating kay Quiboloy, ano meron kay Quiboloy? Ano, malaki edits? Ano? Mahaba dila? Ganon? O maraming kwarta? O sadyang sinungaling? Hindi makaharap kasi duwag pala. Na baka pag siya ay humarap, mapag-aalaman na ang katotohanan na siya ay sinungaling. Di ba?
Baka lahat ng akusasyon sa kanya, mapatunayang guilty. So what? O di napahiya kayo. That you are supporting a blaspherer na ginagamit ang Diyos para sa kanyang sariling kapakanan at isang kriminal. Sinasabi nyo, yung mga nag-aakusa, yung mga biktima ng mga maling gawain ng kanyang kaharian daw, tanggalin ang maskara. O yan, tinanggal. Kahapon, 2. Asan si Quiboloy? Faceless. Urong bayag. Nagtatago daw sa mga supporters at followers niya. Di ba? Yan ba ang makatarungan, mga kababayan? Makatarungan? Hindi. Ito po, mga kababayan. Panoorin na natin itong video from UNTV. No? Salamat po sa UNTV. Shout out po. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa UNTV, subscribe nyo po YouTube channel nila. UNTV News and Rescue. Okay, salamat po. This is almost 5 minutes video. Ito po. Hindi po ubra ang ganitong mga excuse. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. No-show pa rin sa ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Quiboloy. Sa ipinadalang sulat ng abogado ni Quiboloy, hiniling nito na bawiin ang inilabas sa sapina laban sa religious leader. Nakasaad sa liham na kung dadalo si Quiboloy sa komite na tila idineklara na umano siyang guilty, labag umano ito sa constitutional rights ng pastor laban sa self-incrimination at presumption of innocence. Pero hindi kumbinsido rito si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, dahilan para ipakontempt si Quiboloy. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Pero tinutulan naman ito ni Senator Robin Padilla. Ang akin pong mga kadahilanan para humingi ng una ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang. Kinilala naman ni Senator Hontiveros ang pagtutol ni Senator Padilla. Paliwanag niya, batay sa Senate rules, mayroong 7 araw si Senator Padilla para makakuha ng suporta mula sa mayorya ng mga miyembro ng komite para baliktarin ang contempt order kay Quiboloy. Dahil mayroong 14 na miyembro ang Senate Committee, kailangan ng 8 boto para tuluyang mabawi ang pagpapakontempt kay Quiboloy at ang hiling na ipaaresto ito. Panawagan ngayon ni Senator Hontiveros sa mga kapwa niya senador. Manindigan kasama ng ating mga kababayang biniktima ni Quiboloy para i-sustain yung pag-cite sa kanila in contempt. Samantala, 2 mga dating miyembro ng KOJC na pawang nasa ibang bansa ang tumestigo sa pagdinig kanina. Si Reynita Fernandez na isang domestic worker sa Singapore, hiningian umano ng aabot sa 2,500 Singaporean dollars nang muling umanib sa KOJC noong 2016. Bukod sa kota sa nireremit na pera, may mga dummy employer din umano na binabayaran sa Singapore para lumabas na legal ang pagsusolicit ng pera ng full-time workers na ipinapadala roon. Everything we do, like mag-loan, mag-solicit, pagtinda, everything that earns money. Kahit magbalib-balintong ka, basta may money ka na i-remit sa kanila. And individually, you are given a certain quota. Ang promises po ni Pastor sa amin, if we dedicate ourselves during the time of month of blessings, it is equivalent of 10 years of blessings sa mga buhay namin. Bukod dito, gumagamit din umano ang KOJC ng ibang bank accounts para makapagpadala ng pera sa Pilipinas. Bagay na tingin ni Senator Hontiveros, posibleng kaso ng money laundering. Si Dindo Makiling naman nagbitiw sa pwesto noong 2019 bilang Executive Director ng Children's Joy Foundation na itinatag umano ni Quiboloy. Base sa kanyang salaysay, umabot na umano sa 1 million Canadian dollars ang ipinadala nilang pera sa Pilipinas na hindi naman umano napupunta sa mga mahihirap at hindi umano may paliwanag kung saan napunta. Sabi ko, ito na yung after na yung nahuli siya sa Hawaii kasi yun talaga sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, walang bawas.
niloloko mo yung mga tao na nangolekta ka para sa bata. Yung pala pang gasolina lang pala sa jet kasi babiyahe mula Luzon, mula Davao papunta sa Maynila. Isiniwalat din ito ang umano'y marriage scam sa mga miyembro. Meron pong kulang 100 na kasalan po dito sa Kingdom ni Pastor Kibuloy na puro peke. Dito lang po sa Canada ha. Para lang po ang isang worker ay magkaroon ng status kasi gusto nga nilang manatili sa bansa illegally. Kasi illegal na nga sila pumasok po dito eh. Samantala, nagprotesta naman kanina sa harap ng Senado ang ilang taga-suporta ni Kibuloy. Sigaw nila, hustisya para kay Kibuloy at magbitiw sa pwesto sa Senator Hontiveros. Iimbitahan sa susunod na pagdinig ang Anti-Money Laundering Council at Department of Migrant Workers habang ilang panibagong testigo rin ang nakatakdang iharap ng Senadora. Jorge Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan po mga kababayan, I think na-topic na lahat doon ng UNTV. Maraming salamat po ulit UNTV. Nakita nyo ang kabastusan ni Kibuloy. Kasi sinabi niya na nung una, hindi siya sisipot. Kasi yan ay kangaroo court. At ngayon, sinasabi ng kanyang mga lawyers na pinaparicall, pinapabasura yung sabpinang binigay ng nilabas ng Senado. Silang walang galang. No? Sa Senado. Bakit? Sinasabi na, ano daw yung karapatan ni Kibuloy? Anong nilabag doon sa karapatan ni Kibuloy? No? Doon po, no? Ito, i-mention ko na lang. Kung gusto nyo pong malaman kung tama o mali yung ginawa ng Senado na isabpina siya at yung ginagawang hearing ng Senado o nung Kamara, nagpapatawag sila ng resource person, nagko-contempt sila, nagwa-warrant of arrest sila. I-direkta ko na lang kayo doon sa isang video ni Coach Jarrett. Yung March 4 niya, itong yung live stream niya. Nandun po yun. Yan si Coach Jarrett, student of law yan, nag-aaral ng, pagiging lawyer ba yun? Tama ba? Doon ko na lang, kasi doon pinaliwanag niya po, no? Yung meron po siyang isang article doon na galing sa Supreme Court ng Pilipinas, pinapaliwanag ano yung function ng Kongreso tungkol dyan po sa mga hearing na yan. Doon yung malalaman kung tama o mali yung ginawa ng Senado na i-contempt siya at ipag-utos na i-warrant of arrest siya. Nandun po. Panorin nyo. Hindi ko na lang po dito i-explain kasi hindi naman tayo student of law. Baka mamali-mali pa tayo. No? Ko na lang. Indirekta ko na lang kayo kay Coach Jarrett. Nandun po yun. Yung video na yun, mapapaliwanag niya. Napanawanag niya naman at ako naman, habang pinakikinggan ko siya, sabi ko, tama. Sa aking opinion, tama. Kasi dumaan sa tamang proseso at sinabi na rin ng Supreme Court. May paliwanag po ang Supreme Court doon. Kayo na lang po ang mag-ano doon. No? Also, nakita ko rin yung article na binabasa ni Coach Jarrett. Binasa ko po. Alam naman ako nakitang mali doon sa ginagawa ni Hontiveros. They're just following the procedure and they are not violating the rights of Kibuloy. Wala po silang binayolate. Di sana, kung may ma-violate na yung rights ni Kibuloy, umalma na ang Commission on Human Rights. Wala eh. Alam nila. Mga abogado sila. Alam nila yon. Alam nila ang sinulat ng Supreme Court. Nabasa nila yan kasi mga abogado sila. Unless otherwise, they are like just Amy Marcos. Pretending to be lawyers but not really lawyers. 'Di ba? Pero kung ikaw talagang totoong abogado ka, alam mo ang mga nilalabas ng mga ng Supreme Court. Kasi yan ang highest court of the land natin. 'Di ba? Alam mo dapat yung mga bagong mga ng Supreme Court o nung anumang batas. Alam nila yan. Pero syempre, they have to protect their client. Kunwari, magtatanga-tangahan lang sila na hindi nila alam. So kayo mga kababayan, sa palagay nyo, yung sinasabi nila na i-recall yung subpoena, violated the rights of Pacquiao? Di Pacquiao sila. Di ba? Na-violate ba? Wala naman. Siya nga ang violator, hindi siya marunong humarap sa Senado. Di ba? Sinabi na rin ng Supreme Court yan, walang mali. Ang mali, yung talagang yung sinasaklawan mo na ang karapatan ng tao na pinapatawag mo, hindi naman eh.
Magbigay ka lang ng side of your story. Eh, hindi ka makapagbigay kasi alam mo sa sarili mo na di ba? O ngayon, si Robin. Ay, o nga pala, bago kay Robin, nakita ko may isang senador doon, si Coco. Si Coco po, kasama po siya dyan, ex officio member sila. Si Coco, si Villanueva, at si Ligarda. Ex officio sila. Pero ang mga members talaga, mamaya papakita ko sa inyo, 11 sila. Kasi nakita ko, naisama ko na to sa isa kong vlog eh. Hindi nyo nga po pinanood eh. Di ba? Oh, si Coco pumunta, okay lang, suporta. Ex officio member yun ha. Eh pero yung mga nanditong members, mostly women of them, ha? Eh tanging si Hontiveros lang nandun. Wala si Binay, wala si Pia, wala si Cynthia Villar, wala si Grace Po, wala si Amy Marcos. Di ba? Meron pa bang ibang mga women na senado, sa senado? Wala na. Di ba sila lang naman? Wala. Hindi nila kayang suportahan si Risa Hontiveros. Sinong dumating doon? Si Wonderful Tonight. But, nag-object siya sa contempt ni Hontiveros. Nakita nyo mga kababayan? Nag-object lang siya kasi nung pinapa-contempt na, galit na si Hontiveros eh. Binastos mo ang Senado. Kasi nga, Risa Hontiveros yan, kaaway namin yan. Ibibismirk lang kami yan, gigisahin lang kami. So what? Di ba? Kung talagang matapang kayo, nasa tamang katotohanan kayo, eh dapat, pakita mo, kaya ko yan. Di ba? Eh hindi. Hindi nyo kayang harapin pala si Hontiveros eh. Sinasabi ni Robin, ino-object niya. Ngayon, yung pinapaliwanag sa kanya ni Hontiveros, pwede naman natin pagbutuhan ito sa majority. Hindi po ba? Hindi alam ni Robin. Ano po? Pakinggan nyo habang pinanonood ko kasi nagdadrive lang ako kagabi, pinakikinggan ko sa kotse. Nung nakita ko parang hindi alam ni Robin yung sinasabi ni Hontiveros na meron tayong 7 days, no? Hanggang 7 days, pagbobotohan natin to ng mga members ng committee. Ang iba iniisip ni Robin, hindi niya maintindihan. Baka iniisip niya yung members as the whole ng Senado. Di ba? Oh, anong sinasite dito ni Hontiveros? Ito po mga kababayan, ano ba yung sinasabi ni Hontiveros about dyan sa contempt? No? Ano ba yung rules nila dito? O ito po, Resolution number 5, Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. Section 18, the chairman with the concurrence of at least one member of the committee, yung committee niya, may punish or cite in contempt any witness before the committee who disobeys any order of the committee or refuses to be sworn or to testify or to answer a proper question by the committee. So, ibig sabihin, meron, no, pwedeng mag-concur ang isang member ng committee para i-punish or i-cite in contempt yung mga nagdi-disobey. Isang member lang ang mag-concur, no, na pwedeng i-punish. No? Kaso, si Robin, hindi nag-concur. Nag-object. Oh. Diba? Ngayon, ito po yung sinasite ni Hontiveros sa babang-baba nito. Sabi niya, okay. Sabi ni Hontiveros, itong gagawin natin. Oh, ito, basahin ko na. A majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, yun ang sinasabi ni Hontiveros sa kanya. Pwede mong i-modify ito, yung pinako-contempt ko si Quiboloy sa ating committee, no? Magbobotohan tayo, majority, within 7 days. Hindi maintindihan ni Robin yun. Hindi niya maintindihan. Sabi ko, tanga nito. Sabi ko, member ng committee. Ang iniisip niya, tapos kung magsalita pa siya, ganun. Di ko nga maintindihan. Yung pala, sasabihin niya lang, I object. Ano ba? Nautusan ka lang ba dun? Nautusan ka na mag-object ka. Huwag mong i-concur. No? Kasi pag nag-concur ka, baka wala nang mag-o-object. No? Yung pwede pang i-reverse yung decision. No? At least si Hontiveros, pinapalo niya yung procedure. Ako, hindi ko ano si Hontiveros ha. Pero dito, i-side natin siya.
mag-side tayo sa kanya kasi gusto nating malaman ang katotohanan kung yung mga akusasyon kay Quiboloy ay totoo o hindi. Kaso hindi siya nag-aatin mga kababayan di ba? Kaya ngayon, eto pa yan. Baka hindi matuloy na makontempt si Quiboloy. Hindi siya maaresto. Bakit? Kasi po, tingnan nyo to mga kababayan. Yung mga miyembro ng committee na yan, na Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ang chairperson, si Hontiveros. 11 sila dyan. Vice chairperson, si Nancy. Nowhere to be seen. Doon, sa committee, sa hearing na yon. Si Pia, si Cynthia, si Grace po, si Amy, si Robin, at least si Robin nandun. Si Rapi, si Bongo, Ejercito, Mark Villar. 11 sila dyan. Yung mga ex-officio members, I don't know kung pwede silang bumoto. Si Ligarda, si Villanueva, at si Coco. Hindi ko alam kung pwede silang bumoto dyan. Di ba? Sa 11 ito, sa palagay nyo, ano ang 3/4 ng 11? Sa palagay nyo, makakakuha sila ng numero na majority para i-reverse yung contempt? Boboto ba si Binay ng i-reverse? Si Cayetano, i-reverse? Si Bilar, yung 2 Bilar na mag-ina, i-reverse? Si Grace po, i-reverse? Si Amy, makaano yan? Si Padilla, makaano yan? Si Go, makaano yan? Ewan natin kay Tulpo. Kaya maganda to mga kababayan. Pero si Robin, bilib ako. Talagang matapang. Matapang niyang sinalang niya ang mukha niya doon at ang reputasyon niya na ikaw talaga ay patunay lamang na kampi kay Quiboloy. You don't want us to know the truth. Ang sabi niya, pwede naman ng pag-usapan ito. Really? Di ba? And the question is, kung sakali lang, hindi nakakuha ng majority to reverse the contempt order, matutuloy ang contempt. Pipirmahan kaya ng Senate President ang order, di ba? Ang order para arestuhin si Quiboloy ni Zubiri. Kasi yan, pag pinirmahan ni Zubiri, ay nako, nasa black book ka na ng mga Quiboloy fans. Di ba? Kita nyo paano sinasaklawan ni Quiboloy ang batas. Siya ang walang respeto sa batas. Ni hindi nga kayo makapagpakita ng mukha mo. Yung mga senador na kampi sa'yo, tama si Coco may mga senador na kakampi sa'yo. Marami kang mga BFFs na senador. Mahalata mo, si Robin nandyan yan. Yang si Go, nandyan lang yan. Silent lang yan, pero malay nyo, supporter yan. Duterte yan di ba? Hindi nila iiwanan si Quiboloy kasi malaki pakinabang nila kay Quiboloy. 7 million followers daw. Tandaan nyo mga re-electionist yung mga yan. Si Go, si Bato wala dyan, di siya member ng committee na yun. Di ba? Tolentino, yung mga pro-Duterte, si Amy. Alam nyo na, huwag naman kayo maglagay dyan ng dilawan, sila Jokno, hindi naman pwede yun. Si Bam Aquino, wala, hindi rin naman pwede yan. Wala naman nang nagawa yan di ba? Kapal na mukha ni Robin, no? Pumunta lang doon, parang nautusan lang, punta ka doon para mag-object ka kay Hontiveros. Di ba? Tulungan mo ang best friend mo. Kala ko ba para sa katotohanan? Nasaan? Kayo na nagsabi tanggalin ng maskara ng mga witnesses, harapin ng harap-harapan si Quiboloy. Ano ngayon? Wala. Ang tanong, once na magkaroon na ng kaso yan, no? Kasi pinag-uutosan ng DOJ, sampahan ng kaso si Quiboloy sa korte. Wala namang walang sinabing time frame si DOJ Remulla. Dapat sabihin ni Remulla as soon as possible. Pag yung piskal sa Davao ayaw niyang gawin yan, therefore, they're covering up for Quiboloy. Nasaan ang hustisya talaga? Hindi dapat justice for Quiboloy Bakit si Quiboloy ba ang biktima? Paano naging biktima si Quiboloy? Paano yung mga biktima na lumabas doon, yung mga witnesses? Sila dapat ang ating ipagtanggol, sila ang biktima Paano naging biktima si Quiboloy? Dahil inaalipusta siya ng US? Gago! Yun ang maling naratiba mo.
Yun na lang, lahat na lang isisi sa iba. Harapin mo. Hindi ka pala lalaki. No? Puro ibang tumitindig sa'yo eh. Di ba? Gago. Pasensya naman mga kababayan. Lalo si Robin, believe ako. Matapang talaga. Matapang palang dumepensa kay Boloy na isang kriminal. Oh. Birds of the same feather. F together. Kayo po, ano pang yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.